Diba? Yun lang naman ang ano natin dyan eh. Yun lang naman ang ano. Pero ito, tingnan natin ito. Putakinan. Tingnan natin yung magaling na presidente natin. Dahil itong magaling na presidente natin ay nagpunta nitong mga nakaraang araw dyan sa mga eskwelahan para mag-inspeksyon. Ang galing-galing talaga ng presidente natin. Oo, talagang siya ang presidente ng mga inspeksyon. Putangin yan. Baka puro impeksyon na to sa utak. Walang ginawa kundi mag-inspeksyon. Noong nakaraan, nag-inspeksyon to sa NAIA. Sabi niya, pinakamaganda daw yung NAIA ngayon. Tangin na pa, paano nangyari yan? Pinakamaganda yung NAIA, lahat na naman nga ng bag, puro balot na naman. Noong nakaraan, nasunog pa pati yung carousel nung mga bag. Pucha, pati yun umapoy. Ano ba naman yan? Pucha, pag kumulog, kumidlat lang, delayed na yung mga flight dyan. Tapos sasabihin niya yun na daw ang pinakamagandang airport. Nak ng tinapay. Akala mo ngayon lang nagpunta ng airport, lagi namang alis ng alis. So, noong nakaraan, nag-inspeksyon siya dun. Puro inspeksyon eh. Puro na impeksyon. Sabi ko nga, ikaw ang impeksyon ng Pilipinas. Kumbaga ikaw yung kahit anong inom ng Pilipinas ng antibiotic, hindi ka mamatay-matay na impeksyon ka. Hindi ka mawala-wala, hindi ka gumaling-galing. Ngayon, nagpunta na naman siya dyan sa mga eskwelahan. Madami siyang mga nakita. Madami siyang mga nakitang problema. Ito, sige, panoorin natin. Umarangkada ng Brigada Eskwela o ang pagsasaayos at paglilinis sa mga paaralan bago ang pasukan. Nag-inspeksyon sa ilang paaralan si Pangulong Bongbong Marcos at napansin niya ang ilang kakulangan. Nangunguna sa balita si News 5 Malacanang correspondent Maricel Halili. Maricel, ano ang napansin ng Pangulo na dapat ayusin sa mga pinuntahan niyang paaralan? Sabi ko nga wala namang problema talaga. Ang problema siya. Sa totoo lang, ang pinakamalaking problema ng Pilipinas, hindi naman yung mga nakikita niyang depektibo eh. Ang pinakamalaking problema siya. Jiggy, sa unang araw ng Brigada Eskwela, 2 public schools ang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Bulacan at kabilang na nga itong Tibagan Elementary School sa San Miguel. May mga concerns na nabanggit ang Pangulo. Una, may mga building pa siya na nakita na Marcos type na dapat daw ay na-repair na after 20 to 30 years. Pero meron daw siyang nakita na mga na mga building daw Marcos time pa. Na hindi pa daw nare-repair. Tandaan ninyo. Mula 2022. Okay, mula 2022, 23, 24, 25. Ilang taon na? 3 taon na, mahigit. Sino na presidente niyan? Siya. Ilang beses na tayo nagkakaroon ng budget tungkol sa beautification ng mga eskwelahan. Mantakin mo, may mga luma pa rin building. Alam mo kung bakit? Kasi nga for the past years, ang gobyerno, siya ang pumipirma ng budget dapat nasa batas na pinakamataas ang budget ng education. Pagdating sa paghahati-hati ng kayamanan ng Pilipinas. Alam nyo ba na for how many years, I think 3 consecutive years or at least 2 consecutive years, pinakamataas ang DPWH. So lumabag sila sa batas. Ngayon, di ba mayroong sinasabi si BP Sara noon na naknan tokwa, may project para sa beautification. Tayo na, ganito yung pera, tapos 12% na lang yung matitira sa amin. Tapos ine-expect pa ninyo? Hindi ba mayroong ganyang expose noon? Si BP Sara na kinakatkong yung pera ng Department of Education? Na ito ang hinihingi ng Department of Education, halimbawa humihingi ng 4 na bilyon pampagawa ng mga silid-aralan. Anong ginawa? Dumaan sa kay speaker at saka doon sa kanyang julalay. Dumaan sa kanila na doble. Naging 15 billion pa nga yata eh. Naging ganun kalaki, 15 billion halimbawa. Yun yung budget. Sabi nga niya, pateka, ito nga lang hinihingi ko eh. Bakit dinagdagan nyo? Ito ang masaklap. Kung 4 billion yung hinihingi niya, dinagdagan na nila. Pucha, kinuha pa nila yung porsyento nila dun sa 4 billion na pampagawa sana ng mga silid-aralan.
Naging kalahati pa yung 4 billion, naging 2 billion na lang. Kunyari lang yun pero ganun yung sistema. Oh, pinick up ba ng Katoliko yan? Socrates Villegas, pinick up mo ba yan? Commission on Human Rights, pinick up nyo ba yan? O karapatan to ng mga estudyante, yung budget na yan, hindi nila nakukuha. Sinabi ni Inday Sara yan, pinick up ba ng media yan? Pinick up ba ng makabayan yan? Pinick up ba ng mga buwaka ng inang universities yan? Di ba hindi naman? Oh, bakit ngayon nakikialam kayo? Ang daming issues na ni-raise ni Inday Sara ng corruption sa Pilipinas, sa Kongreso, wala naman ni isa sa inyo bats an eye. Di ba? Wala man lang tumingin, nagsaliksik, nakisimpatya, nakinig, nag-echo, wala. Tapos ngayon, magkano? Ultimong, tinan mo yung sa ikinakaso nila kay BP Sara, alam nyo ba na COA na mismo ang nagsabi na wala siyang pananagutan? Sinabi mismo ng COA yan sa hearing sa Kongreso. Wala siyang pananagutan. Bakit itinuloy pa rin yung impeachment? Sabi mismo ng COA na siyang ahensya na nagsasabi kung kurakot ka o hindi. Wala siyang record, malinis, maayos. Bakit nandyan pa rin? Politika. So itong punyetang mga universities na to, LaSalle, Ateneo, UST, Adamson, kayong mga hayop kayo, pagka ganyan pinakikialaman ninyo, ayun ang budget sa education. Sinabi ni Inday Sara, ninanakaw nila yung budget ng education, hindi kayo nagsasalita. Tapos itong impeachment kay BP Sara, gusto nyong na makialam? Di ba hipokrito mga putang ina? Dapat si Socrates Villegas ang pangalan niya. Hipokrito Villegas Ngayon ay kailangan pang ayusin at ikalawa, ang mga CR. Kailangan din daw ayusin. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakahanda na daw ang Department of Education. Kailangan ayusin yung CR. Yun naman pala. Malaking pangangailangan ng sektor ng edukasyon. Bakit sa pinirmahan mong GAA mas mataas yung DPWH? Di ba tanga ka? Ang dami palang kakulangan ng mga eskwelahan. Ngayon ka lang ba umikot? 3 taong ka na dyan, hindi mo pa napupunan yan. Sabihin nyo na naman, panahon pa ni Duterte yan Nung panahon ni Duterte, may nagre-reklamo ba? Wala naman, maayos lahat, tsaka wala namang eskwelahan nun. Naka-pandemic tayo noon, wala nang pumapasok sa eskwelahan, di ba? So bakit ko ipaprioritize yung pagpapagawa ng mga silid-aralan na yan? Problema ko pa ngayon pagbili ng bakuna natin, pagbibigay ng ayuda sa inyo, anong unahin ko? Pagawa ko yung mga silid-aralan nang walang gumagamit dahil sa pandemya o buhayin ko kayo? Na pakainin ko kayo sa pandemic, sarado ang ekonomiya natin. Bumili tayo ng mga libreng gamot. Di ba nakalibreng gamot, punyeta? Tangina, kahit nga nabakunahan ka na, nagpapabakuna ka ulit sa kapal ng mukha mo. Baka naman sisi nyo na naman kay Duterte yan. Sa pagbubukas ng klase sa June 16. Ang problema na nakikita niya ay yung mga comfort room sa mga paaralan. Dito sa Tibagan, meron namang kanya-kanyang CR. Alam mo, swerte nyo Swerte nyo, may kanya-kanya kayong CR. Nung panahon namin, yung mga yung mga CR namin, kasi public school din ako, Pucha, lahat ng kubeta sa amin may sorpresa. Oo, pucha yan, sabi ko sa'yo. Parang yung mga inidoro sa eskwelahan namin. Sorry dyan sa mga kumakain Yung mga kubeta dyan sa elementary school namin. Oo, anak ng tinapay. Putang ina, pag tayin-tay ka. Pagbukas mo na ganun, pucha yan, maniwala ka. Diyos ko po, may buhay na po yung gumagalaw na po sila. Kadiri. Ay, grabe. Tayo na yan. Kaya alam nyo, kaya maraming mga estudyante noon, matatandaan mo yan, lahat tayo ng mga estudyante, sa mga batang 90s, batang 80s, lahat tayo nagkaroon na ng kaklase na nataisap sa lawal. Nataisa sa lawal. Alam nyo kung bakit?
Tayo na hindi talaga, yung mga kubeta talaga ng mga public school noon, pucha, ibang klase. Oo, pag ganun mo, iba na talaga kulay. Alam mo yung flash doon, isang beses isang taon lang gumagana. Isang beses isang taon lang gumagana yung flash doon, mga bossing, Diyos ko po. Talaga magdadasal ka, sana umabot sa bahay to. Yung pag sumakit ang tiyan mo, tumatakbo ako pa uwi ng bahay. Kasi anak ng toko talaga, pag doon ka sa may doon ka sa inidoro ng public school, Jejebs. Pucha, pag sisisihan mo, traumatic talaga. Alam nyo ba na meron akong trauma sa mga nakasaradong inidoro? Kahit sa mall, sa eskwelahan, sa bahay ng kaibigan. Basta ewan ko, lagi akong, pag nakita ko, halimbawa, nasi-CR ako, no? Pupunta ako sa mga restaurant, ganyan, may CR sila. Pag nakasara yung lead, putangin na takot ako niyan. Oo, kasi nagka-trauma ako nung elementary ako. Pag bukas kong ganun, kinausap ako nung nandun sila. Hay, hoy, putangin na ka. Sabi sa akin nung pagbukas kong ganun, dadagdagan mo pa. Hindi na kami magkasya rito, oy. Oh, ganun. Oo, kaya nagkaroon ako ng phobia doon sa inidoro na ganyan. Basta nakasara, may ginto yan. Magdadasal ka, sana wala. Oy, wala, ayos. Oh, pero pucha, maniwala ka, kung hindi man may mga sabit-sabit. Kadiri ang hayop. Well, swerte nitong eskwela na to, may sarili-sarili silang CR. May kanya-kanya silang kubeta. O palagay ko wala na silang kaklaseng natay sa salawal. Ako, bawat grade 1, grade 2, grade 3 hanggang grade 6, may kaklase akong natatay sa salawal. Kaya nga nung nakaraan, nagkaroon kami ng konting reunion. Oo, ang yabang-yabang nung kaklase ko Sabi sa akin, "Oy, ikaw yung di ba? Ikaw yung nalaglag dun sa flagpole." Di ba? Ikaw yung nalaglag kasi meron ganun, di ba? Yung flag, meron yun, tas meron mga dyan yung tawag dyan? Yung meron mga water lily. O, di ba? May mga water lily. Ganun, may nakapalibot na tubig dun sa may flagpole Malalaglag ka talaga dun O, nalaglag ako dun isang beses, inano ako. Di ba ikaw yung nalaglag dun sa may flagpole, di ba? O, sabi ko, ako nga yun. Di ba ikaw yung natai sa salawal? Naku, maniwala ka. Hanggang ngayon, di pa kami nag-uusap. Kasi talagang inano ko, di ba ikaw yung natai? Tanginan yan. Umagos yung ginto. Umagos yung ginto sa binti mo. Ayaw mo magpunta doon sa CR. Yun. Classroom, kumpleto rin naman, meron silang toilet bowl at meron ding faucet. Ang problema, sabi ng Pangulo, may mga lugar dito na walang tubig. Kaya importante raw na magawa ng paraan ng gobyerno para mabigyan ng sapat na water supply ang mga paaralan para na rin sa hygiene ng mga estudyante. Yun lang. Walang tubig. Pucha, di ba may pangako si Bongbong na lahat ng tubig ipunin natin, dalhin natin sa lugar na walang tubig? Bongbong, ang tagal mo nang sinabi yun. 1 taong ka pa lang na presidente. Sinabi mo na yun. Kukolektahin mo lahat ng tubig ulan. Ano nang nangyari? Ilang drum na ba naipon mong tubig ulang, hinayo pa ka? Bakit walang tubig dito sa mga eskwelahan na to? Kasalanan mo yan. Itong bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Hindi naman mahirap gawin yun, except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Paano walang tubig? Bongbong, paano walang tubig dyan? Sabi mo nun, iipunin natin lahat ng tubig ulan. Dadalhin natin sa mga lugar na walang tubig, gagawin patubig sa mga pananim para umunlad ang mga agrikultura. Dadalhin natin sa mga lugar na ayan, San Miguel, Bulacan, ang lapit niyan. Alam mo ba kung ilan ang dam sa Bulacan? Bustos Dam. Tapos meron pa silang Angat Dam. Dalawang dam na kagad. Meron pang iba. Napakadaming dam, ilog dyan sa Bulacan. Puta, San Miguel, Bulacan, eskwelahan, walang tubig. Bakit? Ikaw kasi, kung ano-anong inaatupag mo. Puro kayo party ng party. Kaya minsan tama yung ginagawa mo BBM na bumababa ka, na namamasyal ka na ngayon. Dati kasi, hindi ito nagpupunta sa mga ganyan O, tinan mo ngayon, nakita mo. Di ba, kaya mong solusyonan yan, tubig?
ng tinapay. Alam mo ba sa ibang bansa, ang inaatupag na nila, pabilisan na sila ng tren? Mag-lift na yung tren ng China. Oo, at yung Malaysia, mayroon na rin silang mag-lift na train at saka ang Indonesia. Oo, nagsisimula na Burkina Faso, mayroon na rin silang mga bullet train. Ang Cambodia, Diyos ko po, yung airport na pinapagawa nila, BBM, ang ganda talaga. Diyos mio. Sabi nila baka talunin daw nun yung airport ng Singapore at Dubai. Tayo na, tanong mo, pinag-problema natin, tubig sa San Miguel, Bulacan. Ang lapit niyan. Sa Metro Manila, alam mo ba na ano yan? Na yung San Miguel, Bulacan, isang oras lang ang layo niyan sa Metro Manila. Bulacan lang, walang tubig. Di ba? Hindi ka nagtataka niyan. Ano na sila, yung mga ibang bansa, nagsiunlaran na tayo. Tubig pa rin pinag-uusapan. Ano tayo, Africa? Walang hiya naman talaga, oh. Kaya maganda na bumababa ka. Nakikita mo yung problema. Di ba? Ang problema, ikaw, paano mo susolusyonan yung problema? O, tingnan mo sabi dito. Yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig. Bakit walang tubig? Titignan daw niya kung dapat daw saan manggaling yung tubig. Putang ina niyan. Di sa Nawasa. Hindi sa Nawasa sa Maynilad. Animal na mayo. Kaya sa ilog, sa dam, doon manggagaling. Ano ba namang klaseng isip yan? Sus! Ewan ko sa'yo, Bongbong. Ulitin natin yung problema niya sa tubig. Manggaling yung tubig. Bakit walang tubig? At yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig. Bakit walang tubig? Saan daw dapat manggaling yung tubig? Di sa gripo. Saan ba dapat manggagaling yung tubig? Tubig. At nagbabayad naman sila para sa kanilang water supply. Sa panayam naman, Babayad daw ng water supplies, walang tubig. Kasi ito naman ang problema, anay. natin sa principal ng Tibagan na si Mr. Casimiro Reyes, ang nabanggit niya naman na problema dito sa kanilang paaralan ay anay. 17 raw ang building nila dito sa kanilang paaralan. Okay, so dapat yan trusses na. Hindi na uso yung kahoy, aanayin talaga dyan. Dapat yan, yung tawag dyan, yung bakal na, tapos nire-ribbit na lang yung mga kisame, ganun. Mantakin mo. Ito pa rin problema natin. Anay. Problema natin, kisame, anay, tubig. Siyempre, problema na nila sa ibang bansa kung paano lumipad yung mga kotse. Oo, walang hiya na yan. Tapos tayo, ganito pa rin. Ay, kawawang Pilipinas. Sige na, masyado nang malungkot yung kalagayan natin. Maraming salamat sa mga nanood. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung may natutunan kayo dito o wala, salamat sa inyo sa pagtangkilik nyo. Mabuhay kayo at sana ay mas marami pa kayong mga mapanood na video. I-ano nyo naman, i-like and share nyo naman at mag-comment kayo. Salamat din po sa mga nagsusuper thanks sa channel natin, ha? Mabuhay kayo. See you again sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at